Zoe's POV. May kakilala ka bang Zoe? Tanong niya kay Desmond, ngunit sunod-sunod lang itong umiling. Wala. Maikling sabi nito. Wala? Talaga bang kinalimutan mo na lahat ng alaala ng asawa mo? Tumayo ako dahil parang hindi na maganda ang pakiramdam ko. I have to go. Ani ang hindi na hinintay pa ang isasagot ng lalaki. Nagmamadali na siyang lumabas ng sinehan kahit na hindi pa tapos ang palabas. Besides, hindi rin naman niya naiintindihan ang pinapanood. Clara! Humahabol na tawag sa kanya ni Desmond. I'm sorry, biglang sinumpong yung migraine ko. Pagsisinungaling niya. Mauuna na akong umuwi. Are you alright? Ihahatid na kita. Baka hindi mo kaya mag-drive pa uwi. Nag-aalala ka sa akin, pero sa asawa mo hindi. Walang hiya ka talaga, Desmond. It's alright, magpapasundo na lang ako sa driver ko. Pagkasabi niyon, ay mabilis na siyang nagpatiuna palayo rito. Clara, I'm worried baka... I said, kaya ko nang umuwi mag-isa, okay? May driver ako, kaya wala kang dapat alalahanin. Naiinis ng sagot niya rito. Nagulat si Desmond sa payamot na sagot niya. Napahinga siya ng malalim. I'm sorry, ganito talaga ako kapag sinusumpong ng migraine. Kaya please lang, hayaan mo muna ako. Aniya, saka mabilis na itong tinalikuran. Pansin niyang hindi na nagpumilit pa si Desmond. Ngunit ramdam niyang nakasunod pa rin ang tingin nito sa kanya hanggang tuluyan siyang mawala sa paningin nito. Nang makapasok na siya sa loob ng kanyang kotse, ay saka siya umiyak ng umiyak. Paano niya nagawang tiisin ang lahat ng kalokohang ipinaramdam nito noon sa kanya? Bakit hinayaan niyang bilugin ang lalaking iyon ang utak niya? Napakapit siya na mahigpit sa manibela. 30 minutes rin yatang wala siyang ginawa kundi ang umiyak lang ng umiyak. Ang dapat sana ay wala na ang kanyang mga luha sa pag-iyak. Dahil gaya nga ng sinabi sa kanya ni Lucas, hindi dapat pinag-aaksiyahan ng luha ang mga lalaking kagaya ni Desmond. Piko na siya sa kanyang sarili. Minsan lang siyang umibig, ang mulala pa niya. Kumusta naman ang date niyo ng bugok ngayon? Nakangising tanong ni Lucas nang kumakain na sila ng hapunan. Hindi ka malang ba niyayang kumain sa isang fancy restaurant? Tanong pa niya habang nagugulat sa lakas kumain ito. Mukhang gutom na gutom ka eh. Sumama yung pakiramdam ko kaya umuwi na ako kaagad. Sagot ni Zoe sa kanya. Mabuti, hindi ka na chancingan. Tanong ulit niya habang nakatitig dito. Narinig niya ang kaunting pag-uusap na mga ito kanina. Alam niyang inis si Zoe na maghiwalay ang mga ito kanina. Kung bakit, hindi niya alam. Ngunit mainam na nga ang ganoon. Dapat talagang ma-realize nito kung gaano kasama ang lalaking yon. Ano ba yung pinanonood ninyo? Nag-enjoy ka bang kasama siya? Sino bang mas masarap ka date? Ako ang bugok na yon. Nag-angat si Zoe na muka at napatitig sa kanya. Bakit gusto mong malaman? Bakit kailangan mong ipagkumpara ang sarili mo sa kanya? Kaagad na mula ang muka niya at bigla siyang umiwas ng tingin dahil pakiramdam niya ay napapaso siya sa mga titig ng babae. Hindi ko kinukumpara ang sarili ko sa kanya. There's no comparison at all. Mukha pala ng Desmond na yun. Talo na siya sa akin oh. Ang gusto ko lang malaman kung ano nagustuhan mo sa lalaking yun. Bakit gusto mong malaman kung sinong mas enjoy ka date sa inyong dalawa? Pangungulit ni Zoe sa kanya. Damn Zoe, para kang bata. Napabangis-ngis ito. Anong nakakatawa? Inis na tanong niya. Naisip ko lang, pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Mahilig magpataasan ng mga ihi. Bakit hindi mo pa aminin na? Ayaw mo pakabog kay Desmond. Don't worry, naiintindihan kita. Ganun na rin naman kami mga babae. Alam mo bang, nagpapaganda kaming mga babae, hindi para sa mga lalaki, kundi para sa mga babae rin. Masarap kasi ang feeling na kahit paano ay may natatalbugan kang isang babae na halos matunaw sa inggit sa'yo. Kaya nga gusto kong maging magandang-maganda ngayon eh. Gusto kong matunaw sa inggit ang Sophia na yon. Hindi siya umimik. Yun nga ba talaga ang dahilan kaya niya ikinukumpara ang kanyang sarili sa lalaking yun? Tumayo na siya at pumasok sa kanyang kwarto para magbihis. Paglabas niya, ay naka-formal attire na siya. May ipapakilalang magandang babae sa kanya si Nelson ngayon.
Baka it's about time na asikasuhin naman niya ang personal niyang buhay. Matagal-tagal na rin naman simula nang pumalaw si Clara. Maybe it's about time na mag-move on na siya. Napaismid siya bigla. Kung hindi ba naman siya isa ring nuknukan ng baliw? Bakit siya nakinig sa habilin ng kanyang asawa na gayahin niya ang mukha nito? Paano siya makaka-move on kung araw-araw niya nakikita ang pagmumuka ng dating asawa kay Zoe? Masyado siyang naging masunurin sa mga magulang ni Zoe. Hindi yata tamang pakinggan niya ang mga ito. Paglabas niya ay nakita niya ang pagkunot ng noo ni Zoe. May lakad ka? Dinig pa niyang tanong nito. May date ako. Tipid niyang sagot. Date? Kapag ako kailangan pa ng approval mo kapag makikipag-date? Pagkatapos ikaw, okay lang makipag-date kung kani-kanino? Nilapitan niya ito at hinawakan sa muka, saka itinaas palapit sa mukha niya. Wala akong problemang kailangan ayusin. Kaya hindi ko kailangan ng approval ng kahit na sino kung gusto ko mang lumabas. Nagkakaintindihan ba tayo? Yamot na paliwanag niya rito. Pero ikaw, muntikan ka na mapaslang lalaking yun. Kaya dapat lang na nag-iingat ka. Maliwanag ba? Pagkasabi niyon, ay mabilis na niyang tinalikuran si Zoe at lumabas ng unit. Hindi maintindihan ni Zoe kung bakit nagmamaktol ang kalooban niya habang naiisip na malayang nakikipag-date si Lucas kung kani-kaninong mga babae. Hindi naman siguro siya nagsiselos. Bakit naman siya magsiselos? Naiinis lang siya sa sitwasyon niya ngayon dahil kinakailangan pa niyang magtago sa ibang katauhan para protektahan ang kanyang sarili. Mas lalo lamang umiigting ang galit na nararamdaman niya para kay Desmond. Wala sana siya sa sitwasyong ganito kung hindi dahil sa lalaking yon. Gusto tuloy niyang magbasag ng mga pinggan sa sobrang inis na nararamdaman. Nakakulong siya ngayon sa isang katauhan nang dahil lang sa walang hiya niyang asawa. Maya-maya ay tumayo na siya at niligpit na ang kanilang mga pinagkainan. Hindi mawala sa isip niya ang inis habang naiisip na nagpapakahaping yun si Lucas sa piling ng kung sino mang kadate nito. Habang heto ako at nag-iisa, nalulungkot at walang nagmamahal. Ang saklap, taglay na niya ngayon ang isa sa pinakamagandang muka. Pero hindi naman siya masaya. It's no use. Wala namang pinagkaiba ang pakiramdam niya noong pangit siya at ngayong maganda na siya. Wala pa rin nagmamahal sa kanya. Natigilan siya bigla. Mas malaki na siguro ang chances na makahanap siya ng tunay na nagmamahal sa kanya ngayong maganda na siya. Itry kaya niya ang online dating. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at nag-download ng dating app. Hey, are you listening to me? Naiinip na tanong ng magandang babae nang mapansing hindi naman siya nakikinig sa mga kwento nito. Sa totoo lang, si Zoe ang naiisip niya habang kausap ang babaeng ito. Nag-aalala siyang baka kung ano na namang kapalpakan ang gawin nito habang wala siya. Iniisip niyang baka magkamali na naman ito ng pag-ooperate ng washing machine or ng microwave at masunog na nito ang condo unit niya. Or worst, baka magpapasok ito ng kung sino sa loob ng bahay niya. Knowing na may pagka-gullible pa naman ng babaeng yon. Bigla siyang napatayo sa mga naiisip. I'm sorry, I have to go. Ani ang naglabas ng pera sa wallet at inilagay sa ibabaw ng mesa. Sorry talaga, nakalimutan ko may naghihintay nga pala sa akin. Hindi na niya nilingon ng babae at nagmamadali ng lumabas ng nightclub. Damn, hindi pa nga siguro talaga siya handang makipag-date. Baka hindi pa siya handang mag-move on. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, ay saktong nag-ring ang phone niya. Nakita niya nag-register sa screen ang number ni Zoe. Hello? Ano naman problema? Parang nahuhulaan na niyang tanong dito. Alam niyang hindi ito basta tumatawag kung wala itong kailangan. May na-download akong dating app. Pagkatapos biglang may mga lumabas na orange site. Pag-click ko, hindi ko alam na may bayad pala yon. I guess malaki ang babayaran mo sa credit card. Nanonood ka ng ganong video gamit ang credit card ko? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Look, na-curious lang ako kaya na-click ko. Hindi ko naman alam na may bayad pala yon. Hiyang-hiyang paliwanag nito sa kanya. Kanina ko pa ini-off pero hindi ako makalabas sa site na to eh. Dinig nilang sambit ng babae sa video habang sinasakop ng dalawang lalaki. Natatarantang umiwas ng tingin sa kanya si Zoe.
Siya naman ay nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa screen ng phone nito. OMG! Dinampot ni Zoe ang telepono at akmang itatapon. Ngunit mabilis niya iyong naagaw dito. Ang problema, pareho silang nawala ng balanse. Kung kaya tatumba sila na nakadagan si Zoe sa kanya. Nag-inat tuloy ang kanyang buong katawan habang nakatingin kay Zoe na pulang-pula rin ang muka. Nang makabawi sa pagkabigla, ay nagmamadali itong umalis sa ibabaw niya at parang napapasong tumakbo sa loob ng kwarto nito. Naiwan siyang nakatingin sa hawak na phone. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis siya sa ginawa ni Zoe. Nagiinit ang buong katawan na napasandal si Zoe sa pinto ng kanyang kwarto. Tiniyak niyang nakalak iyon, saka nagmamadali nagtungo sa loob ng banyo at nag-shower. Paano ba siya napunta sa orange site na yon? Ano na lang ang iisipin sa kanya ni Lucas? Na masyado na siyang sabi kaya nagkakaganito? Muling na nariwas sa kanya ang insidenteng nangyari nang bigla na lamang niya itong maisipang hagkan. Kaya ako napag-iisipang napaka-cheap ng lalaking yon dahil kung ano-anong kalokohan na nagagawa ko sa bugso ng kanyang damdamin. Hindi ko pinag-iisipang mabuti ang bawat kilos ko bago gawin ng isang bagay. Kaya ako napapahamak eh. Itinapat ko ang aking katawan sa shower at pilit na pinapawi ang init na nararamdaman ng mga sandaling yon. Ngunit parang tuksong naiisip niya si Lucas habang sinasakop siya nito. Feeling niya ay ikinukulong siya sa matitipuno nitong mga bisig habang hinahagan siya nito sa kanyang hinaharap. Patungo sa kanyang perlas na kagaya ng babae na napanood niya kanina. Mabilis niyang ini-off ang shower at nangangatal na kinuha ang tuwalya para tuyuin ang buong katawan. What is going on with me? Bakit pinagpapantasyahan ko ang lalaking yon? Erase, erase, erase. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at nagbihis, saka nahiga sa kama at sinikap na makatulog. Ngunit ewan ba niya kung bakit hindi mawala sa isipan niya si Lucas at ang maiinit nitong mga labi. Bumangon siya para sana kumuha ng tubig. Pagpasok niya sa kusina ay nadatnan niya si Lucas na nagkakape. Nang maghasik talaga ng kagwapuhan ng Diyos, ay sinalo-halos lahat ng lalaking ito. Hindi niya masisisi ang kanyang sarili kung hindi siya mapakali ngayon habang tinitingnan si Lucas. Bakit ba naman kasi parang pagwapo ito ng pagwapo sa kanyang paningin? Coffee? Tanong nito sa kanya. Mas lalong mag-iinit ang pakiramdam ko kapag uminom ako ng kape. Aniya at biglang natigilan. Pilit siyang umiti. I mean, baka pagpawisan ako. Nakapag-shower na ako. Nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso ang tingin nito sa kanya. Nangangatal tuloy ang kanyang mga kamay nang kumuha ng tubig sa fridge. Straight niyang nilagok ang tubig saka nagmamadali nang bumalik sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung anong meron sa gabing ito. Marahil ay dahil sa orange site na napanood niya kaya siya nagkakaganito ngayon. Napapailing na sinundan ng tingin ni Lucas si Zoe. Alam niyang kagaya niya ay naaapektuhan rin ito ng napanood na online site. Bahagya siyang napangiti. Halata ang pagkaasiwa kanina sa mukha ni Zoe nang magtama ang kanilang mga mata. Napatingin siya sa hawak na kape habang naiisip ang kakaibang eksenang nakita kanina. Natawa siya nang maalalang nakadagan si Zoe sa kanya kanina habang mahinang sumisigaw ang babae sa video. Damn, nabuhayin siya doon. Hanggang ngayon nga ay nagiinit pa rin ang pakiramdam niya. At hindi niya alam kung nakakatulong tong kape para maibsan ang nararamdaman. Maya-maya ay nangunot ang noo niya nang may maalala. Dinampot niya ang phone at mabilis na tinawagan si Zoe. Bakit nga pala nasa dating site? Hindi pa nga tapos ang plano sa asawa mo. Naghahanap ka na kaagad na makakadate? Asar na tanong niya rito. Bakit? Ikaw lang bang may karapatang maging masaya? Kumusta nga pala yung kadate mo? Bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Huwag mong ibahin ang usapan, Zoe. Bakit nasa dating app ka? Di ba may usapan tayo na bawal lang kahit ano distraction habang isinasagawa natin ang mga plano natin? Look, nakiusap kang tulungan kita. Kaya sana unahin muna natin ang lahat ng mga plano bago ang kung ano-ano, okay? Sa kabilang banda, nanginginig ang buong katawan ni Zoe habang pinapasok ang kumpanya ng kanyang mga magulang. Bahagya pa siyang huminto sa tapat ng malaking larawan ng mga ito sa hallway. Na-shutdown na ni Lucas ang lahat ng CCTV sa buong building at lahat ng CCTV sa buong kalyeng iyon, kung kaya't malaya na silang nakakagalaw sa loob ngayong gabi.
Hindi niya alam kung paano nito nagawang ma-shutdown ang lahat ng CCTV sa loob lamang ng 2 oras. Bilib na siya sa talino nito. Ani mo ay isang professional na magnanakaw. May mga tao talagang likas na matalino, parang daddy niya. Very techy rin ang daddy niya, kaya nga hindi basta-basta napapasok ng kahit na sino ang kanilang kumpanya. Sabi nga ni Lucas, masyadong mahigpit ang security ng kanilang building. Kung hindi siguro nila nakuha ang password kay Desmond, ay baka mahihirapan silang isakatuparan ito ngayon. Promise Daddy, isang araw, magiging proud ka rin sa akin. Mahinang usal niya habang nakatitig sa mukha ng ama. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang hindi maging emosyonal. Kailangan hindi siya madistract para mapasok ang opisina ni Desmond at makuha ang mga importanteng files nito. Si Lucas ay naghihintay sa kanya sa may toilet at nagmamanman sa posibleng makakita sa kanila. Dahan-dahan na siyang humakbang sa tapat ng pinto at ini-enter ang password para magbukas ang opisina ni Desmond. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya habang maraming alaala ang bumabalik sa kanya. Pikit mata niyang tinanggap ang lahat ng ginagawa nito sa kanya, kaya malakas ang loob nitong gawin ang lahat ng ito. At ngayon ay unti-unti na pa na nitong pinagbabalakang pabagsakin ang kumpanya. Uunahan na muna kita Desmond, bago mo manakaw ang lahat sa akin. Nang bumukas ang pinto sa opisina, ay bahagya siyang napangisi. Nilingon niya si Lucas mula sa malayo. Nag-thumbs up lang ito sa kanya. Muli ay naalala niya ang tanong nito noong nakaraang araw. Bakit raw ba atat na atat siyang makahanap kaagad ng kadate? Hindi rin niya alam kung bakit. Bigla na lang ay naging eager siyang ma-focus sa iba ang kanyang atensyon. Siguro ay dahil natatakot siyang ma-fall in love na naman kay Desmond. Napahawak siya sa may pinto ng pagbukas ay makita sa mesa ng lalaki ang larawan ni Sofia. Hindi na nahiyang ipangalandakan ang larawang iyon sa loob mismo ng kumpanyang pag-aari ng kanyang mga magulang. Ang kapal naman talaga ng mukha nito. At talaga bang wala na akong halaga sa mga empleyado nito para hindi man lamang mag-aksayang imbestigahan na bigla ang paglaho ko? Muli ay ini-enter niya ang isa pang password para mabuksan ang high-end na vault. Ngunit bigla siyang nagpanik nang mag-red iyon at humingi ng fingerprint niya. Akala niya ay mag-a-alarm na ang buong building. Pero paglingon niya ay nandoon na si Lucas at may kinalikot lang ito sa kahuminto na sa pagtunog ang vault. Hindi na niya namalayan ang sumunod nitong ginawa. Basta nakita na lamang niyang bumukas na ang vault. Sinira ko lang ang system, pagkatapos ay ini-enter ulit ang password. Then voila. I'm sorry, hindi ko agad na anticipate na hihingi ng fingerprint ang vault. Napatitig siya rito. Kung hindi ko lang nakita kung paano mo ko pinaganda, iisipin kong hindi ka totoong doktor. Paano mo natutunan lahat ng to? Tanong niya, ngunit bago pa ito sumagot, ay napakibit balikat na lang siya. Sa bagay, maski si Daddy, genius din kagaya mo. Maya-maya ay napabulala siya na makita ang maraming pera sa vault, pati na rin ang maraming folders. Nang buklatin niya ang laman ng mga folders, ay nagulat siya sa kung ano-anong investments na nabili ni Desmond. Alam niyang galing sa pera ng kumpanya ang ipinambili nito sa mga yon. Walang hiya talaga. Nanginginig sa galit na sabi niya. Isinilid niya sa bagang limpak-limpak na mga pera, pati na rin ang lahat ng folders. Ngunit bago pa niya maisara ang bag, ay hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay. What did I tell you? Hindi ba sinabihan na kitang uunti-untiin natin ang gagawin nating to? Bakit ba masyado ka nagmamadali? Hindi natin mababawi ang lahat ng pera ng kumpanya kung magpapadalos-dalos tayo. Ani Lucas at ibinalik lahat sa vault ang mga pera at folders na isinilid niya sa bag. Makakapaghanda si Desmond kapag nalaman nito na maaga may nagtatangkang magnakaw sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Isa-isang binasa ni Lucas ang lahat ng folders. Saka kinuha ang isa at isinilid sa dala niyang bag, pati na rin ang ilang mga pera. Saka iniayos ang salansa ng mga iyon. Magugulat na lang si Desmond na nalimas na nating lahat ng meron siya ng walang kamalay-malay. Nakangising sabi nito sa kanya sa kanaupo sa swivel chair at tinampot ang larawan ni Desmond. Saglit nito iyong tinitigan saka muling ibinalik sa ibabaw ng mesa. Hindi na kasing fresh nang nasa picture yung itsura ni Sophia ngayon. Ginagabi-gabi siguro kaya low siyang ng katawan. Nakangisi pang sabi nito sa kanya.
Parang natutuwang makita ang reaksyon niya saka pinaikot ng mabilis ang swivel chair. Piko na siya. Napaka-insensitive talaga ng lalaking ito. Pero wala siyang choice kundi ang makisama dahil kailangan niya ito. Nang tila makontento nang makitang napipiko na ako, ay binuksan ni Lucas ang computer sa ibabaw ng mesa ni Desmond. Nagulat pa siya nang mabilis lang nitong nabuksan iyon kahit hindi naman nakasulat sa green notebook ang password ng computer. Nang mabuksan nito ang email ni Desmond, ay ginamit ito iyon para magpadala ng email sa kung saan. Pagkatapos ay nakita niyang binura nito ang lahat ng sent messages sa email nito. After 5 minutes ay ini-off na ni Lucas muli ang computer at hinila na siya palabas ng opisina. Kailangan nating magmadali bago pa bumalik sa normal ang lahat ng system sa street na to. Anito sa kanya. Bigla siyang kinabahan kaya napabilis na rin ang mga hakbang niya. Hindi niya alam kung anong pinasok niyang ito. But the mere fact na naiisip niya si Desmond na nagwawala sa galit, oras na matuklasan ito ang nangyayari, ay sapat na sa kanya para magbigay sa kanya ng adrenaline rush. Feeling tuloy niya ay nasa action movie sila ni Lucas. Tawa sila ng tawa ni Zoe nang makalabas na sa building at naglalakad na habang kumakain ng ice cream patungo sa sasakyan. Mas nagiging exciting ang kanyang ginagawa dahil kasama niya ito. In fairness, ay madali naman pala itong turuan. That's my girl. Parang batang ginulo niya ang buhok nito nang makapasok na sila sa loob ng sasakyan. Natigilan siya nang mapansing nakatitig si Zoe sa kanya. Nang mga oras na yon ay parang nabuhay ang kasangga niya at parang may kung anong sumikdo sa puso niya habang nakatingin sa mga mata nito. Zoe? He wanted to hold and kiss her. At that moment, he forgot who she was. Lucas? Narinig niyang sambit nito sa pangalan niya. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya o sadyang naririnig niya ang lambing sa pagkakabigas ni Zoe sa pangalan niya. What if may nakakita pala sa atin kanina? Anong mangyayari sa atin? Makukulong ba tayo? Biglang humupa ang kanini nagwawala niyang kasangga. Anak ng pating, yan lang bang dahilan kaya titig na titig ka sa akin? Clueless na nangunot ang noo nito. Bakit? Ano ba sa palagay mo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Binuhay na niya ang makina ng sasakyan, hindi naman kasalanan ni Zoe kung marumi ang takbo ng utak niya ngayon. Napahinga siya ng malalim, saka mabilis nang pinaharurot ang sasakyan. Maya-maya ay tumunog ang phone niya. Yung babaeng ipinakilala ni Nelson sa kanya ang nasa kabilang linya. Pinindot niya ang screen ng sasakyan na nakakonekta sa phone niya. Naka-loudspeaker iyon kaya rinig na rinig ni Zoe ang boses ng babae. Dr. Bustamante, pwede ba tayong magkita ngayon? Nandito ako sa ospital mo. May gusto lang kasi akong i-consult sa'yo. Okay, hintayin mo na lang ako dyan. Aniya sa babae, saka ini-off ang tawag. Bakit kailangan ikaw pang tawagan niya sa ganitong disoras ng gabi? Wala na bang ibang doktor sa ospital na yon? Dinig niyang nakasimangot na tanong sa kanya ni Zoe. For sure ibang gustong ipakonsult sa'yo ng babaeng yon. Ano naman kaya yon? Nakangising tanong niya rito. Ewan ko, ano ba sa palagay mo? Sa tono ng pananalita ng babaeng yon, parang gusto nitong makipagharutan sa'yo. Ano namang masama dun? Dalaga siya at wala naman akong sabit ngayon. Sagot niya kay Zoe. Wow, talagang inalam mo kung anong status niya ha? Minsan na kami nag-date. Ha? At nakikipag-date ka sa pasyente mo? Hindi ko siya pasyente. Pinakilala siya sa akin ng staff ko. Lumabas kami isang beses. Nalaman niya doktor ako kaya siguro gusto niya magpa-consult sa akin. Ingat ka na lang. Mapakla ang ngiting sagot ni Zoe sa kanya. Baka kamo nalaman niyang ikaw ang may-ari ng ospital kaya ka hinaharot ngayon. Ganyan-ganyan si Desmond sa akin eh. Kaya ngayon, tingnan mo nangyari sa akin. Hindi naman ako... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Hindi ka baliw kagaya ko. Kailangan bang ulit-ulitin mo sa akin kung gaano ako kabaliw ha, Lucas? Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay nagagalit na ito sa kanya. Kanina lamang ay nagtatawanan pa sila. What is this all about, Zoe? Ano bang pinaghihimutok mo dyan?
Naiinis ka bang kikitain ko ang babaeng yun? Biglang natigilan si Zoe nang hindi masagot ang tanong na iyon ni Lucas. Ano nga bang ipinaghihimutok niya? Wala naman siyang karapatang mainis kung kitain man ng lalaking ito kung sino man ang babaeng yon. Umiwas siya ng tingin dito at napakapit sa seatbelt. Natatakot lang siguro akong maiwang nag-iisa sa bahay ngayon. Pagdadahilan niya. Feeling ko kasi, anytime, biglang susulpot si Desmond sa bahay mo. At mabuko tayo. Kita niyang napangisi si Lucas. Hindi nga alam na lalaki yun kung saan ako nakatira eh. Not unless. Don't tell me, alam ni Desmond kung saan ka nakatira. Of course not. Hindi naman ako ganun kamulala, no? Basta, huwag ka nalang umalis ngayon, please. Marami namang ibang doktor dyan eh. Bakit kailangan ikaw pang gusto niyong makita? Hindi ba pwedeng tawagan mo siya? Sabihin mo hindi ka pwedeng umalis ngayon dahil masama ka mo ang pakiramdam mo. Nakita niyang ilang saglit na natigilan si Lucas sa kahuminga ng malalim. Okay, sabi nito sa mahinang tinig. Tuwang-tuwa siya. Thank you! Masayang sabi niya sa kabiglang natigilan at waring na conscious nang hindi pa rin ito inaalis ang mga tingin sa kanya. Baka mabangga tayo. Saka lang nito muling ibinaling ang atensyon sa pagmamaneho para namang hindi siya mapakali sa kanyang kinauupuan habang kung ano-anong naglalaro sa kanyang isipan. Aminado naman siyang physically attracted siya kay Lucas at marahil ay may atraksyon rin itong nararamdaman sa kanya. Hinulma nga siya nito sa napakagandang mukha ng dati nitong asawa, hindi ba? May lungkot sa mga matang napatingin siya sa may bintana. Attracted ito sa mukha ni Clara, hindi sa kanya. Paalala ng utak niya sa kanyang sarili. Umayos na siya ng upo at napakuyom ang mga palad. She is very dispensable. Hindi nga ba at napakadali naman siyang dinispatcha ni Desmond? Hindi na nga sinipot ni Lucas ang babaeng naghihintay sa kanya sa ospital. Ngunit nilulunod naman niya ang kanyang sarili sa alak habang nakatingin sa larawan ng asawa na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Today is her birthday, kaya nga pinili niyang ngayon pasukin ang kumpanya ng mga magulang ni Zoe dahil gusto niyang libangin ang kanyang isipan at hindi maisip ang yumaong asawa. Pero hindi pala niya matatakasan ng kalungkutang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit kapag kaarawan ng asawa ay parang napakabagal ng takbo ng oras. Clara. Napapikit siya habang naiisip ang mga masasaya nilang memories. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil wala siya nang bawian ito ng buhay. Nang mga panahong iyon ay nasa Madrid siya para isagawa ang misyong iniatang ng kanyang ama. Ni hindi man lamang niya ito nadamayan sa panahong nahihirapan ito. Ni hindi na nga niya nakita ang bangkay ni Clara dahil isang buwan siyang nakulong sa Madrid. At hanggang ngayon ay nag-guilty siya dahil tinanggap niya ang misyong iyon sa panahong kailangan siya ng kanyang asawa. I miss you, Clara. I miss you so much. Ani ang niyakap ng mahigpit ang larawan sa kahinayaang ilabas ang lahat ng kaloobang nararamdaman sa labis na pangungulila. Lucas! Nahibigan niyang tawag ni Zoe mula sa labas ng kanyang kwarto. What? Inis na singhal niya. Tumayo siya bitbit ang larawan ng asawa. Saka pinagbuksan ito ng pinto. What is it? Hindi niya alam kung naiinis siya o natutuwa na dumating si Zoe sa buhay niya. Hindi alam ni Zoe kung bakit parang may kurot siyang naramdaman nang mapansin ang larawan ni Clara na hawak-hawak ni Lucas. Umiiyak ba ito? Ilang segundo yata siyang speechless. Huminga siya ng malalim at pilit na kinokompose ang sarili. Itatanong ko lang sana kung gusto mong mag-coffee. But it seems mas gusto mo mapag-isa. Akmang tatalikuran na niya ito nang hawakan ito ang isang braso niya. Nangatog bigla ang mga tuhod niya habang nakatingin dito. Clara. Halos paanas lamang nasabi ni Lucas sa kanya. Zoe ang totoo kong pangalan, Lucas. May usapan na tayo, di ba? Hindi mo ko tatawagin sa pangalang yan kapag tayong dalawa lang ang nakakarinig. Inis na sabi niya rito, saka mabilis na ipiniksi ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. Nagdadabog siyang naglakad pabalik sa kusina. Hindi niya alam kung bakit ang sakit-sakit sa kanyang pakinggang. Tinatawag siya ni Lucas sa pangalan ng dati nitong asawa.